7:52 p.m. Today is November 5, 2023. Ako si Mabalax Part 4. Evening Editors Mabalax Vlog. Kids Paint. Last session. Pagkatapos, gumamit si Jack ng isang payphone para sa wakas ay tawagan si Father na galit sa kanya dahil sa pagtapon ng cellphone. Nag-alok pa rin si Father ng trabaho kay Jack na binubuo ng paggawa ng customized rifle para sa kapwa assassin. Ibig sabihin ay hindi na kailangan pumatay ng sino man si Jack, kaya nangako si Jack na pag-iisipan ito. Sa gabi, pinuntahan ni Jack si Benedetto para sa inumin. Nagulat si Benedetto na kahit na pinukulan ni Jack ng larawan ng Italia ay wala siyang Oh my God. kasaysayan ng bansa. Pagkatapos ay binanggit niya na malamang na ang kanyang likas na katangiang Amerikano ang nagpapaisip sa kanya na makakatakas siya sa nakaraan at mabubuhay lamang sa kasalukuyan. Maya-maya, nagmaneho si Jack sa Salmona kung saan siya namimili at pinapanood si Matilda mula sa malayo. Nang umupo siya sa Alright. 1050. Total American Kids Paint Pictures. Part 4. Evening Edition Series. Alright. para sa kanyang sandata at tinanggap ni Jack ang trabaho. Sinabi din niya na may isang lalaki na nanonood sa kanila, ngunit nalimpa si Matilda na siya ay nagtatrabaho ng mag-isa. Nang maglaon, nang bumalik si Jack sa bahay, sa palagay niya ay nakita niya ang parehong lalaki sa bayan at ginawa niya ang lahat upang maiwasan siya. Sa gabi, nagsimulang magkaroon ng problema si Jack sa pagtulog at tumugon sa simpleng ingay na narinig niya sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang baril. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Jack sa post office upang kunin ng isang napaka-espesyal na package. Ito ang mga piraso na kailangan niya upang simulan ang paggawa sa armas. Ang unang kalahati ng pagtatrabaho ay maayos, ngunit kakailanganin niya ng ilang karagdagang mga bagay upang makabuo ng isang silencer. Pagsapit ng gabi, nagpasya siyang bumisita sa isang bahay aliwan at nakilala si Clara, isang call girl na pinapasaya ang kanyang mundo. Maya-maya, tinulungan ni Jack si Benedetto na ayusin ang kanyang sasakyan nang masira ito sa gitna ng kalsada. Pinasalamatan siya ng pari sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya na magmatunan sa kanyang bahay at narinig ni Jack ang mga kwento ni Benedetto tungkol sa kanyang relasyon sa taong bayan. May larawan siya ni Fabio, ang lokal na mekaniko, na ipinababahala ni Benedetto dahil mabuti siyang tao ngunit maaaring sangkot siya sa ilang mga ilegal na bagay. Nagtataka si Jack kung bakit interesado si Benedetto sa ibang bagay bukod sa pagiging pari, at si Benedetto ay sarkastiko na nagtataka kung si Jack ay isa talagang photographer. Sinabi niya kay Jack na hindi siya magaling sa mga makina ngunit madali niyang inayos ang sasakyan ni Benedetto. Hindi pa babanggitin na masasabi niyang mas maraming pera si Jack kaysa sa isang photographer, ngunit si Jack ay hindi umamin. Kinabukasan, sinadyang sinira ni Jack Nakadugay, ang eh. at dinala ito sa garahe ni Fabio. Nagpabebe pa man ni. Ay. Misteryosong dahilan, ngunit nagbago ang isip niya nang banggitin ni Jack na kaibigan siya ni Benedetto. Ipinaliwanag ni Jack na marami siyang kotse at nagtataka kung makakagawa Wow. siya ng ilang piraso ng scrap para ayusin ang isang sirang drive shaft at pumayag si Fabio na ibigay ito sa kanya ng libre. Habang tumitingin si Jack sa paligid para hanapin kung ano ang kailangan niya para gawin ng silencer, natuklasan niyang may kopya si Fabio ng parehong litrato ni Benedetto. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Jack si Clara na patungo sa simbahan at hindi na maiwasang magbahagi ng mapusok na tingin sa kanya. Sa sandaling makarating siya sa kanyang apartment, sinimulan muli ni Jack ang paggawa ng sandata at matagumpay na natapos ang silencer nang sumapit ang gabi. Kinabukasan dinala niya ang rifle sa kakahuyan at sinubukan ito upang kumpirmahin na gumagana ito ng perpekto. Kalaunan ay pumunta si Jack sa bahay aliwan upang magdiwang. Ngunit si Clara ay hindi nagtrabaho sa araw na iyon kaya nagpasya si Jack na umalis sa halip na pumili ng ibang babae. Sa gabi, pumunta si Jack sa isang kape at napansin na pinagmamasdan pa rin siya ng parehong lalaki. Binigyan ng cloak si Jack ng isang envelope na iniwan ng isang tao para sa kanya at sa Saturn Direct na ba? Jack ang isang piraso ng pahayagan na nagbabalita tungkol Yes, sa mga nag-Saturn Direct na po tayo. pagbalik niya sa kanyang apartment, nagpasya siyang dumaan sa ibang kalsada kung sakali at pinanatiling malapit ang kanyang baril habang natutulog siya. Maya-maya, pumunta si Jack sa istasyon ng tren upang kunin si Matilda na nakasuot ng ibang wig upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan mula sa mausisa ng mga mata. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang lilim na lugar sa kagubatan malapit sa ilog na sigurado siya lang ang nakakaalam. Ngunit gusto pa rin ni Matilda na maglakad-lakad at tingnan kung walang anumang
sakaling imbestigahan ng mga pulis ang lugar mamaya at ipinakita kay Matilda ang rifle na ginawa niya. Pinagsama-sama ito ni Matilda tulad ng isang eksperto at kumuha ng mga espesyal na bala na ginawa gamit ang mercury. Dinala niya ang sarili ng target upang subukan ang rifle na ginawa niya ng walang problema at pagkatapos ay inilig niya kay Jack na barilin ang mga bulaklak sa tabi niya mula sa isang malayong distansya. Nagulat si Jack na malaki ang tiwala nito sa kanya para hindi siya patayin at binaril ang mga bulaklak na hindi man lang siya kumitigo. Napanganga si Matilda sa ginawa niyang silencer dahil hindi niya masabi kung saan nanggaling ang bala. Nang tapos na sila, humingi si Matilda ng huling adjustment at ang palitan ay gagawin sa unang linggo sa susunod na buwan. Pagkatapos ay binayaran niya ang unang kalahati ng pera. Ang mga bala ay itinapon sa ilog at si Jack ay nagtapon ng alak sa damuhan upang pagtakpan ang kanilang ginawa. Nagdaan pa siya ng oras upang palamigin ito tulad ng isang tunay na picnic. Sa sandaling iyon, bumaba ang isang butterfly sa braso ni Matilda at sinabi sa kanya ni Jack ang ilang mga cold na katotohanan tungkol sa partikular na uri na iyon. Dahil dito ay tinawag siya ni Matilda na Mr. Butterfly at tinanong kung may dinala na ba si Jack dito dati na itinanggi niya. Sa gabi, dumaan si Jack sa bahay aliwan upang magsaya kasama si Clara na tinawag din siyang Mr. Butterfly dahil sa kanyang papel. Dalugdog. Masasabi ni Clara na nag-iisip si Jack, ngunit hindi iniisip ni Jack na taos-puso ang kanyang pag-aalala at ipinaliwanag niya na hindi niya kailangang kumilos para sa kanya tulad ng ginagawa niya para sa ibang mga kliyente. Nagbigay din siya ng tip at nang sabihin ni Clara na mas nakakasama niya siya kaysa sa lahat ng iba pang mga babae, inamin niya siya lang ang pinupuntahan niya dito. Patuloy na ginagawa ni Jack ang mga pagbabago para sa rifle at mga bala ng mercury, ngunit nagpapahinga rin siya sa kape. Isang hapon, nadatnan niya si Clara na manunood ng sine kasama ang kanyang kasintahan. Nag-chit-chat sila at sinabi ni Clara na libre siya sa Miyerkules, kaya sinabi ni Jack na maaari silang magkita sa karaniwang lugar. Sinisikap ni Clara na banggitin niya kung ano ang karaniwang lugar at nang hindi siya nangahas na banggitin ang bahay aliwan sa harap ng kanyang kasintahan, sinamantala ito ni Clara at iniling na makipagkita sa kanya sa isang restaurant. Nang umalis ang mga babae, binuksan ni Jack ang pahayagan at nag-alala ng mabasa niya ang tungkol sa mga callgirls na pinatay. Maya-maya ng gabi iyon, pahingi na si Jack at napansin niya hindi lang siya pinagmamasdan ng lalaki, kundi sinusundan na siya nito ngayon. Nagtago si Jack sa isang eskinita at tinanggal ang kanyang sapatos habang hinihintay na dumaan ang lalaki. Pagkatapos ay sinimulan niya itong sundan habang nakalabas ang kanyang baril. Ang kanyang intensyon ay patayin siya, ngunit ang kanyang plano ay nag-ambala ng bigla ang pagdating ng kapitbahay sa kanyang scooter na nag-alerta sa lalaki ng kanilang presensya. Agad na nag-react ang assassin 8 p.m. Thank you, Chef Rocco Plala. Alright. Kaya kinuha ni Jack ang mga susi sa katawan at ginamit ang scooter para sundan siya. Nagsimula ang habulan sa buong bayan habang sinusubukang patayin ni Jack ang lalaking ito, ngunit patuloy siyang nabibigo sa kanyang mga putok. Nang makarating sila sa kalsada sa Kids labas Paint ng last bayan, session. sa wakas ay natama ni Jack ang isang gulong at nabangga ang sasakyan. Pagkatapos ay lumapit si Jack upang patayin siya sa pamamagitan ng kamay at kinuha ang kanyang baril. Pagkatapos, tinawagan ni Jack si Pavel at sinabi sa kanya na natagpuan na muli siya ng mga Swedish, ngunit sinabi sa kanya ni Pavel na manatili at tapusin ang trabaho. Gustong malaman ni Jack kung paano siya natagpuan at tumugon lang si Pavel na nawawala na ang kanyang pagiging alisto. Nang gabi iyon, nahihirapang makatulog si Jack dahil patuloy na bumabagabag sa kanyang panaginip ang kasalanan ng pagpatay kay Ingrid. Nagpasya siyang maglakad-lakad kahit na halos hindi pa sumisikat ang araw at nakasalubong niya si Benedetto na gustong mamasyal ng maaga para pasalamatan ang Diyos sa lahat at para hilingin sa kanya na alagaan ang mga makasalanan. Alright. Sinabi ni Jack na lahat ng tao ay makasalanan, na nagudyok kay Benedetto na ipaliwanag na ang mga naghahanap ng kapayapaan ay labis na nagkasala sa nakaraan at si Jack ay nakagawa ng maraming kasalanan. Nabalitaan ni Benedetto ang tungkol sa pagmamatay na nangyari sa malapit kagabi at Inom tag tubig, guys. Nakumpisan ni Jack, ngunit Timing po din mama. sa pamamagitan ng pag-amin na masasabi niyang si Fabio ang hindi anak ni Benedetto. Inamin ni Benedetto na nagkamali siya sa nakaraan, pero at least may kasama siya sa buhay niya, hindi katulad ni Jack. Sa gabi, nakipagkita si Jack kay Clara sa restaurant. Siya ay labis na humanga sa kung paano niya kinakausap ang waiter nang sinubukan nitong kunin ang order mula kay Jack. Dapat ay part 5, guys. Thank you for Sa